Magandang hapon pong muli sa inyong lahat mga bata. Narito na naman po si Tutor Pine para sa Filipino 6. Okay. Shout out muna po tayo. Ayan, si Angelique Salazar nandito. Good afternoon. Watching from Marilao Central Integrated School from Marilao North District. Magandang hapon sa iyo. Kerubin Gabriel Villamor, magandang hapon po from SDO Quezon City. Yan, si Kerubin. Adrian naman, ayan po si Adrian. Happy learning everyone. Adrian Rivera, advisor po niya, si Sir Sunny Bicarmer Rarama and Sir Rodelio Domingo, yung principal po nila, Adrian, sa San Pedro Villa Concepcion Elementary School. Hello din po, Angelique. Okay. Elisa Jane at Regino. Good afternoon po. From Malasin Elementary School, SDO City, Ilagan, Region 2. Advisor po niya si Ma'am Joanne M. Darwin. Good afternoon po sa inyong lahat. Narito na naman po kami, buong departamento ng Filipino. Ang makakasama ninyo tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Kami po ni Tutor Alvin ang lagi niyo makakasama dito sa Filipino 6, ang inyong katuwang para sa inyong pagkatuto. Ayan, tuwing 1:00 ng hapon. Recognize po muna natin ang ating mga fantastic cutie noong week 1 natin. Ito po, sila po yung mga nagpadala ng kanilang mga karagdagang gawain. Ito yung takdang aralin natin noong nakaraang linggo. Ayan po sila. Fantastic cutie natin. John Vincent Gadi. Ayan, bigyan po natin si John Vincent or si JV ng virtual clap from Malawi Elementary School, Masantol South District, SDO, Pampanga. Taga Pampanga po si JV. Gerald R.V. Dula Cantor from San Pedro Villa Concepcion Elementary School, District Ross East District, SDO, Isabela. At kaklase rin po niya si Adrian Ray Rivera. Yan, parehas po sila sa San Pedro Villa Concepcion Elementary School po, SDO, Isabela. At si Kevin Martin Dulumpak. Sunod, Kevin, sa susunod na tag mo si Tutor Pine ay ilagay mo ang iyong SDO school at ang iyong advisor. At si Eliza Jane at Regino from Malasin Elementary School, SDO City of Ilagan. Region 2 po si Eliza Jane. At si Lorraine Villanueva naman, ang ating fantastic cutie from Abangan Sur Elementary School, from Marilao North District, SDO, Bulacan. At si Area naman, ang ating masugid na fantastic cutie from Sorsogon East Central School, SDO, Sorsogon City, si Arian. At si Roxeline Aderol from Tilambo Elementary School, taga Taysan District sa SDO, Batangas po, si Roxeline Aderol. Okay, ayan po, virtual clap po sa ating mga fantastic cutie. Ano kaya ang ating aralin sa araw na ito, mga bata? Nasa ikalawang linggo na po tayo ng ating ikatlong markahan. Pagkuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasa. Ano kaya ibig sabihin ng pahapyaw na pagbasa? Pagbibigay ng impormasyong hinihingi ng nakalarawang balangkas. Ano kaya ang balangkas? Ito pong mali si Tutor Pine, ang inyong mga kasama ngayon sa ating online tutorial. Ano ang ating layunin? Sa ating araw-araw na pamumuhay, maraming impormasyon ang ating nakukuha sa pagbasa man o sa mga larawang ating nakikita kung saan-saan. Maaari tayong makakuha ng mga impormasyon sa pamamagitan ng tinatawag na pahapyaw na pagbasa o kaya naman sa mga larawang ating nakikita. Sa pagbabasa ng pahapyaw, yan, kinukuha natin ang mga mahalagang detalye. Samantala naman,
Sa nakalarawang balangkas, nakalarawan, naman kinukuha natin ang mga impormasyong ipinapahiwatig sa larawan. 'Di ba? Ibang bata mas maigi na nakikita agad nila ng larawan at nauunawaan nila kung ano ibig sabihin ng or pinapahiwatig na impormasyon doon. Yan ang ating layunin, nakakakuha ka ng impormasyon sa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasa. At naibibigay mo ang impormasyong hinihingi ng nakalarawang balangkas. Yan ang ating layunin sa araw na ito, mga bata. Subukin natin ito. Panuto, basahin ng pahapyaw ang kwento, pagkatapos sagutin ang mga sumusunod na tanong sa susunod na pahina. Yan, babasahin ni Tutor Pine ang ating maiksing kwento o pahapyaw na kwento. Makinig mabuti. Ayan, handa na ba? Handa na. Ayan, ang ating mga fantastic cutie mga online learners natin. Ayan. Kung handa na, maraming heart nga po dyan sa comment section. Kung handa na kayo, lagyan nyo ng emoticons na heart. Kung handa na, okay, Samantha Blasi, Lian Jean Agoot, ayan, good afternoon, Liana Jean V. Agot, grade 6, watching from Malasin Elementary School, Ilagan, Isabela din po siya. Okay, ayan, si Roxeline, nag-comment na, Kirubin, handa na, Kevin Martin Daluntap, handa na din, at si Tricia Denise Estanislao. Okay, subukin natin, babasahin ni Tutor Pine ang pahapyaw na kwento. Ang pamagat nito, ang regalo ni Mitos. Si Mitos ay isang batang nag-aaral sa 3 baitang. Siya ay bunsong anak ni Mang Tony at Aling Leticia. Siya ay isang batang matalino at mabait. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at 3 kapatid na lalaki. Yan si Mitos. Ang pagsapit ng kaarawan ni Mitos, pagsapit ng kaarawan niya, maaga pa'y gising na ang kanyang ama at ina. Abalang-abala sila sa paghahanda ng mga pagkain sa kusina. Narinig ni Mitos ang masayang kwentuhan nila. Pinuntahan niya ang mga ito. Masayang-masaya siyang hinagkan at binati ng mga magulang sabay abot ng isang bag na yari sa papel. Binuksan niya ang bag at nakita niya ang laman nito. Kaya ito, isang bagong cellphone. Yan, napalundag siya sa tuwa. Hinagkan at pinasalamatan niya ang kanyang mga magulang. Ayan ang ating maiksing kwento. At ito ang regalo ni Mitos. Ayan, yan yung mga emoticons na makikita sa kanyang cellphone. Sinasagisag ng mga ng mga icon na ito. Ang kanyang cellphone ay mayroong mga application na nakikita nyo dyan sa screen nyo. Ayan, ano kaya mga yan? Tignang mabuti yung mga sinasagisag ng mga icon na yan. Dahil may katanungan ako mamaya kung ano-ano ang mga yan. Okay, yan ang regalo ni Mitos. Mga tanong, handa na? Ang una nating katanungan. Sino ang batang binanggit sa kwento? Sino ang batang binanggit sa kwento? Alam ko nakikinig kayo kay Tutor Pine. Okay, sino ang batang binanggit sa kwento? Sino po kaya? Ayan, si Kerubin, ang bilis-bilis mag-type. Ayan, ang sagot niya, si Mitos. Roxeline, Mitos din ang sagot niya. Si Adrian, Mitos. Tricia Lorraine Paguyo, Mitos. At si Tricia Denise Estanislao. Ayan, ang daming Tricia. Si Carl Dominic Baliwas, Eliza Jane at Regino. Si Maurice, Liana Jean, Mitos din ang kanilang mga sagot. Tama po kayo mga bata. Ang batang binanggit sa kwento ay ang pangalang Mitos. Ano-ano ang dalawang katangian ni Mitos? Ano kayang katangian niya na binanggit ko doon sa pahapyaw na kwento? Ano kaya ang dalawang katangian ni Mitos?
Hello, ayan. Eliza Jean, ayan, habang nagsasagot at tinatype ninyo ang inyong mga sagot, mag-shoutout muna tayo. Laika Aliyah, watching from San Roque. Ayan, Central School, San Roque District, Davao City. Ayan, grade 6 section, Lapu-Lapu. Roxeline Aderol watching from SDO Batangas, Taysan District. Maurice Viel Gayak, good afternoon po. Ayan, grade 6 pupil watching from West Central School, si Maurice. At si Liana Jean, ayan, Eliza, from Ilagan, Isabela sila. Malasin Elementary School, SDO City. Ayan. Si Tricia Denise Estanislao, West Central School, Santa Maria, Pangasinan, Region 1. Yan, advisor po niya. Good afternoon po, Ma'am Gloria Petrola. Okay, ano kaya ang sagot nyo? Anong-anong ang dalawang katangian ni Mitos? Matalino at mabait, ayon kay Tricia. Yan. Roxeline, matalino at mabait din. Kay Kevin Martin Doluntap, matalino at mabait din ang kanilang sagot. Tama po, isang batang matalino at isang batang mabait. Mabait siyang bata. At pangatlo naman, ilan ang kapatid niyang lalaki? Base doon sa binanggit ko sa kwento, ilan ang kanyang kapatid na lalaki? Ilan kaya? Kahit number na lang ang inyong isagot. Ayan, ilan ang kapatid niyang lalaki? Kervin Gabriel Villamor, ang bilis talaga ni Kervin. 3 po ang sagot niya. 3. Okay. Maurice, Tricia, Roxeline, Eliza, Adrian. Yan, 3 ang kanilang sagot. Tama po. Ang kanyang kapatid ay 3 mga lalaki. At pang-4 naman, bakit binigyan siya ng regalo ng kanyang mga magulang? Bakit binigyan siya ng regalo ng kanyang mga magulang? Bakit kaya? Ayan, Maurice. Okay, habang nag-type po sila ng kanilang mga kasagutan, shout out muna po sa mga nakaantabay lagi dito kay Tutor Pine. Ayan, Kevin Martin Dulunta from Sorsogon East Central School, advisor Ma'am Jessica Ramiscal. Good afternoon po. Kevin Martin. Ayan, Eliza Jane Atriguino from Malasin Elementary School. Tricia Lorraine Paguyo. Ayan, si Tricia Lorraine from San Pedro Villa din pala si Tricia Lorraine M. Paguyo. Ayan, Ross East District SDO Isabela. Good afternoon, Sir Sunny and Sir Ma'am Sunny Rarama and Sir Rodelio Ganyo, yung kanilang principal. Carl Dominic, ayan, from Muñoz Central School, ayan, from Muñoz. Ang Muñoz po ba ay, yan, nasa Quezon City, Carl. Okay, Carl Dominic Baliwas. Kevin Doluntap, yan, sino pa po ang hindi ko pa nasa-shoutout dyan? Angelique May Salazar, Marilao Central Integrated School from Marilao North District. Okay, ano po kaya ang sagot ninyo? Yan, Chanel Salmorin, good afternoon. Diego Silang, San Roque Central School Elementary School, San Roque District, Davao City. Yan, Region 9. Si Chanel Salmorin. Dahil kaarawan niya, ayon kay Kevin. Okay, principal namin si Edgardo Dakir, Maurice. Yung principal po nila, si Sir Edgardo Dakir. Okay, good afternoon po. Dahil kaarawan po niya, ayon din kay Eliza Jane Atriguino. Binigyan siya ng regalo ng kanyang mga magulang dahil kaarawan niya. Tama kayo. At panglima naman, ano ang ginawa ni Mitos nang matanggap niya ang regalo ng mga magulang? Ano kaya ang ginawa ni Mitos? Kung kayo may binigay din sa inyo yung inyong mga magulang na regalo, ano kaya ang gagawin ninyo? Tingnan ko nga kung sino yung mga sweet dyan sa kanilang mga magulang. Dahil po, okay, Eliza, ang kanya sagot din kanina. Tricia Denise, pa-shoutout po, si Sir Gado Dakir, ayan. West Central School, Santa Maria, Pangasinan, Region 1 po.
Okay, magpapasalamat. Gerald R.V. Dula Cantor, hello, good afternoon. From Ross East District SDO, Isabela. Okay, hinagkan niya at pinasalamatan ang kanyang mga magulang. Ayon kay Roxeline Aderoth, yan, magpapasalamat sa nakuha. Ayon din kay Eliza Jane Atriguino, niyakap niya po yung kanyang mga magulang. Ayon din kay Kirubin, niyakap niya ang kanyang mga magulang. Tignan po natin. Hinagkan at pinasalamatan ang kanyang mga magulang. Tama kayo mga bata. Hinagkan, yakap at pinasalamatan niya ang kanyang mga magulang. Eto, may tanong ako kung ano kaya ang mga icons na nandito sa cellphone na binigay ng kanyang magulang sa cellphone ni Mitos. Magbigay ng 5 pangalan ng mga icon na makikita sa cellphone ni Mitos sa nakalarawang balangkas sa kwento. Ano kaya yung mga yan? Alam kong kabisado nyo yan mga bata. Ano kaya mga makikita sa cellphone ni Mitos? Yan. Okay, Carl Dominic Paliwas, grade 6, Margie Division of Science, City of Muñoz. Tama? Ay, nasa Nueva Ecija pala si Carl Dominic. Ayan, kasi may Muñoz din dito sa Manila. Okay, sa Muñoz, Nueva Ecija, si Carl Dominic Paliwas. Okay, good afternoon, Muñoz Central School. Facebook, Google, email, YouTube, Messenger, ayon kay Adrian, Maurice, Facebook, Google, Messenger, YouTube, gagaling ng mga batang ka. FaceTime, okay, Roxeline Aderol, Tricia Lorraine, Paguyo, Chrome, Messenger, yan, Gmail, YouTube, okay, Google, Facebook, Messenger, Gmail. Okay, share it. Ayon kay Arian May Kunanan, may share it siyang nilagay. Ayan kay Kevin, share it, Zoom, Chrome, Facebook, Google, Messenger, Gerald R.V. Dula Cantor, Facebook, Google, email, Chrome, Messenger, video, share it, mail, YouTube, and Messenger. Tingnan po natin. Yan, Facebook. Ayan, makikita nyo sa cellphone ninyo, laging merong icon na application na nakalagay na agad sa inyong mga cellphone. Facebook, Google, yan. Lahat yan ng mga application ay nakalagay sa cellphone. Yung ganyan, yung mga Google natin. Email, Messenger, yung makikita sa cellphone ni Mitos. Google Chrome, alam niyo ba yung Google Chrome? Tama, yan yung browser natin. Zoom, alam kong ginagamit niyo rin ng Zooms, di ba? Sa inyong mga online class. Yan po, Zoom, share it. Sino na alam yung application na share it? At Gmail, yan. Gmail, yan ang mga makikita sa cellphone ni Mitos sa nakalarawang balangkas. Ito pa, YouTube. Yan po ang mga nakalarawang balangkas sa kwento sa makikita sa cellphone ni Mitos. Alam kong lahat yan ay alam na alam ninyo mga bata. Okay, tuklasin naman natin ito. Panuto, basahin ng pahapyaw, babasahin kong muli ang isang kwento. Yan, ang talata. Pagkatapos, puna ng mahalagang impormasyon ang mga pahayag sa baba. Yan ang ating panuto at makinig mabuti kay Tutor Pine. Malaking suliranin ang dumating sa ating bansa, maging sa ibang bansa. Ito ang pandemyang COVID-19. Lahat ay natatakot dahil ito ay may malaking banta sa ating buhay. Matanda man o bata ay maaaring kapitan nitong virus na ito. Sa ngayon, hinihintay pa ng karamihan ang bakuna laban sa COVID-19, ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, at face shield ay mga paraan upang
maiwasan na mahawaan tayo ng virus na ito. Ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at face shield ay mga paraan upang maiwasan na mahawaan tayo ng virus. Mahalaga na makatulog ng 8 oras. Ayan, kailangan matulog ng 8 oras sa bawat araw dahil ito ay nagpapasigla ng ating katawan at pag-iisip. Kung laging magpupuyat, tayo'y manghihina. Hindi na makakagawa ng maayos at maaaring bumaba ang ating resistensya, kumain ng tama at masustansyang pagkain, lalo na mga pagkain mayaman sa vitamina or vitamin C. Yan, dahil ito ay nagpapalakas ng ating resistensya. Ang pag-eehersisyo ay mahalaga sapagkat nakatutulong ito upang ang pangangatawan natin ay lumakas at sumigla. Ang sabi nga, ang taong may masigla at malusog na pangangatawan ay may mataas na kumpiyansa sa ating sarili. Huwag kaligtaang uminom ng sapat na tubig araw-araw. Okay, yan. Punan ng mahalagang impormasyon ayon sa aking binasang talata ang mga pahayag na ito. Suliranin na dumating sa ating bansa. Ano po kaya yung suliranin na dumating sa ating bansa? Ayon sa aking binasang talata, yan, Liana Jean Agot. Ayan, si Liana, nakahabol na. From Malasin Elementary School, SDO, Ilagan. Gerald RV Dula Cantor from Villa Concepcion. Okay. Ano kaya suliranin? Ayan. Ariana May Kunanan, COVID-19 na sagot niya. Still watching, Liana, Kevin, Martin Duluntap, COVID-19. Tama po kayo. Ang suliranin na dumating sa ating bansa, ito yung pandemya natin, yung COVID-19. Maaring mahawaan itong virus. Bakit, paano kaya tayo maaring mahawaan itong virus na ito? Sa pamamagitan ng ano? Ano kaya? Ayon sa aking binasa kanina sa talata natin. Yan, Carl Dominic, Paliwas, Eliza, Tricia Denise, Adrian. Lahat ng tao, bata man o matanda, pwedeng mahawaan ng virus na ito. Pangatlo naman, dulot sa ating katawan ng pagtulog ng maaga. Ano kaya ang dulot sa ating katawan ng pagtulog ng maaga? Ayon sa aking binasang talata kanina, ano kaya madudulot ng ating katawan? Okay, yan, Roxeline Aderol, tama, matatanda at mga bata, yung kaninang sagot natin. Okay. Nagpapasigla ng ating katawan at pag-iisip. Yan. Kaya kailangan ay matulog po tayo ng maaga at kailangan 8 oras. Ang 4 naman, uri ng pagkain na dapat kainin at bakit? Ano kaya ang mga dapat nating kainin at bakit? Kung ang sagot ninyo, yan, kailangan mayaman sa vitamina or vitamin C dahil ito ang nagpapalakas ng ating resistensya. At panglima naman, benepisyo ng pag-eehersisyo. Ano kaya ang benepisyo ng pag-eehersisyo or exercise? Ano kaya benepisyo nito sa ating katawan? Yan, nagpapasigla ng ating katawan. Gulay po, ayon kay Adrian May, Kunanan, Eliza Jane, gulay upang lumakas po tayo. Ayan po. Angelique Marie, nagpapalakas ng resistensya. Yung pangatlo niya. Okay, panglima na po tayo. Nagpapalakas at nagpapasigla ng katawan. Yan ang mga benepisyo rin ng pag-exercise o pag-eehersisyo na tinatawag. Ano kaya ang mga nasa larawang ito? Tingnan nga natin. Ano kaya or suriin natin yung larawan na to, tulungan natin ang ating mga kapwa, yan, kung anong-ano ang mga dapat gawin
o nararapat nilang gawin upang makaiwas na mahawaan ng tinatawag na COVID-19. Yan. Pwede nyo pong ilagay agad dyan sa inyong mga comment section, sa chat box na natin, kung ano yung mga nasa larawan na yan, mga dapat nating gawin ito para makaiwas sa COVID-19. Yan. Kahit hindi na po sunod-sunod. Basta nandyan, tingnan natin, face mask po at naghuhugas ng kamay. Ayan, ayon kay Eliza Jane Atriquino. Ano pa mga kailangan natin? Kerubin Gabriel, magsuot ng face mask at face shield at palaging maghugas ng katawan. Yan, alam kong alam ninyo na yung mga dapat nating gawin. Paghugas ng kamay, ayon kay Ariana Cunanan. Ayan po. Yan, magsuot ng face mask. Sundin ang social distancing. Yan, kailangan malalayuan po tayo sa ating mga kapwa. Ugaliing maghugas ng kamay. Kailangan lagi tayo naghuhugas ng ating mga kamay. Gumamit ng alcohol. Lagi ba kayong gumagamit ng alcohol? Mga online learners, yan, kailangan po yan para matanggal ang mga mikrobyo na magiging dulot ng pagkahawa natin ng sakit na COVID-19. At syempre, kailangan manatili lang sa loob ng bahay kapag hindi kinakailangang lumabas. Ayan. At yung iba, kami or ibang ating mga kaburuan ay nag-work from home at iba pang mga pribadong mga ating mga parents. Yan. Yan ang mga nasa larawan niyan. Suriin natin ito. Ang pagbasa ng pahapyaw at ang paggamit ng larawang balangkas na tinatawag. Larawang balangkas ay makatutulong sa pagbibigay ng mga impormasyon na nais ilahad ng isang paksa. Yan. Sa pamamagitan ng mga ito, yan, ay madali nating matutunan ng isang mag-aaral kung ano ang paksang pinag-uusapan sa kwentong ating pinasa. May iba't ibang uri ng pagbasa. Isa rito ang tinatawag na pahapyaw na pagbasa o tinatawag na skimming. Yan. Pahapyaw na pagbasa. Ano po kaya yun ulit? Skimming na tinatawag. Ito ang ay mabilisang pagbasa upang upang makuha ang pangkalahatang ideya ng isang tekstong ating binabasa. Yan yung pambilisang or pahapyaw na tinatawag, pahapyaw na pagbasa, tinatawag na skimming na tinatawag na yan. May iba't ibang uri ng pagbasa. Isa rito yung pahapyaw, yan nga. Ang skimming, ito mabilisang pagbasa upang makuha ng pangkalahatang ideya ng teksto. Pahapyaw na pagbasa ang isinasagawa sa mga seleksyon para sa mabilisang pagkuha ng impormasyon. Ginagawa ito para sa pagtingin o paghahanap ng mga mahalagang impormasyon. Yan, yung sa mga balangkas na nakikita natin sa mga larawan. Mahalagang impormasyon na maaaring makatutulong sa bumabasa. Yan, di ba? Kapag meron kayong nakikita mga larawan agad sa isang kwento, ay naiisip mo na agad kung ano yung babasahin mong kwento. Nagkakaroon ka na agad ng kaalaman sa pamamagitan ng larawang balangkas na tinatawag niyan. Nakatutulong din ang pagbibigay ng impormasyon na nais ilahad ng isang paksa ang nakalarawang balangkas. Sa pamamagitan ng mga ito ay madaling matutunan ng isang mag-aral kung tungkol saan ang paksang pinag-uusapan. Ayan, isagawa naman natin ito. Alam kong alam na ninyo ang ating aralin. Panuto, pahapyaw na basahin ang seleksyon. Babasahin kong muli. Yan, basahin muli ni Tutor Pine ang seleksyon na ito. Pagkatapos, ibigay ang hinihinging tala mula sa binasa ko. Pamagat, ang masustansyang kalabasa. Okay, ano kaya ang masustansyang kalabasa na tinatawag? Yan, ayon, sinulat ni Suzette P. Calza.
Ang kalabasa ay isang uri ng gulay na kilalang-kilala natin sa ating bansa. Para sa ating mga Pilipino, ang kalabasa ay hitik na hitik sa bitamina at sustansya. Kadalasang sinasawag ito sa ulam tulad ng pinakbet, ginataang gulay, munggo gisado at iba pa. Maaari tayong gumawa ng cake, ayan, sopas at juice gamit ang isang kalabasa, ayan. Palagi sinasabi ng ating mga magulang na kumain ng kalabasa dahil nagpapalinaw ito ng ating mga mata. Mayaman kasi ito sa vitamina A or vitamin A. Ang vitamina A or vitamin A ay tumutulong sa kalusugan ng mata at balat. Nagtataglay rin ito ng vitamina C or vitamin C at vitamina E. Yan. Mga tanong, hapyo nga na binasa ni Tutor Pine, gulay na kilala sa ating bansa. Ano kaya ang gulay na binasa ko o kilala sa ating bansa? Ano po kaya? Still watching, ayan, Maurice Vale, Gaya, Persia, Gerald, para sa una nating katanungan, ano kaya ang gulay sa ating or kilala sa ating bansa? Ayon kay Kevin, Adrian, and Roxy, ito ay tinatawag na kalabasa. Tama kayo. Pangalawa naman, mga ulam na pwede nating sinasahugan ng kalabasa at iba pa. Ano kaya mga pwede nating isahog, gawing sahog ang kalabasa? Anong ulam? Nakatikim na ba kayo ng mga ito? Yan, pinakbet, ginataang gulay, ginisang munggo. Yan yung mga pwede nating isahog yung tinatawag na kalabasa na gulay. Mga bitaminang taglay nito, ano kaya mga bitaminang taglay nito ayon sa aking pahapyaw na binasa? Anong mga bitaminang taglay ng kalabasa? Ayan, pinakbet po. Okay, alam ng ating mga online learners. Okay, mga bitaminang taglay ng kalabasa. Okay, ano kaya? Yan, Gerald, Arvidula Cantor, vitamina or vitamin C. Vitamin A at E, ayon kay Ariana. Ariana May Cunanan. Okay, vitamina A, C at E or vitamin A, C, vitamin C at vitamin E. Yan po ay mga taglay ng vitamina ng isang kalabasa. Kaya lagi kayong kumain ng kalabasa. Ano ang bilin sa atin ng ating mga magulang? Ano ang bilin sa atin ng ating mga magulang? Kumain ng kalabasa dahil ito ay nagpapalinaw ng ating mga mata. Tama po. At panglima naman, ano ang naitutulong ng vitamina A sa ating pangangatawan? Ano kaya naitutulong ng vitamina A sa ating pangangatawan? Kanina sa binasa ni Tutor Pine, ano kaya ang naitutulong ng vitamina or vitamin A sa ating mga pangangatawan? Laging kumain ng kalabasa upang luminaw ang ating mata. Ayan. Ayon kay Roxeline Aderol, nagpapalinaw ng mata. Ayon kay Kevin, pangpalinaw ng mata. Yan. Adrian Ray Rivera, vitamina A ay tumutulong sa kalusugan ng mata. Siyempre, pampalinaw ng mata at kalusugan ng ating mga balat. Okay. Suriin naman natin ang mga ito. Alam na ninyo ang mga gulay na yan ayon sa nakalarawan na yan. Ano kaya ang unang bilang? Nasa unang bilang, ano yung nasa larawan na yan? Ano kung madali lang, diba? Yan po. Ano kaya ang gulay na nasa larawan na yan sa ating unang bilang? Talong, ayon kay Roxeline Aderol, Liana Agoot, talong. Eggplant, ayon kay Ariana May, Liana Jean, talong po. Okay, tama po. At pangalawa, ano itong pangalawa? Tama, ito ay kalabasa. Pangatlo naman, ano itong nasa larawan na nasa pangatlong bilang? Ayan, Roxeline, Carl Dominic, talong. Yung kanina po sa
Unang bilang, kalabasa. Okay. Ayan, sinagot na agad ni Angelique Marie Salazar lahat. Talong, kalabasa, pechay, pangatlo, pang-apat, ampalaya, panglima, patola. Okay, tingnan po natin kung tama kayo. Ayan, pangatlo, pechay, pang-apat, ampalaya, at panglima ay upo. Okay, yan yung mga nakabubuting dulot ng isang paglalarawan sa isang teksto, balangkas ng nasa larawan. Okay. Isipin natin, ang patlang, kung naunawaan ninyo ang ating aralin, ang patlang ay kilala bilang tinatawag na skimming. Ano kayang tinatawag na skimming? Ayon sa binasa ko kanina, yung sinabi ko kanina, ano kaya ang tinatawag na skimming? Ito yung ating aralin sa araw na ito. Ang patlang ay kilala bilang skimming. Okay, Carl Dominic, Sabrina, Eliza, Kevin Martin Dolontap. Pagbasa ng mabilis ayon kay Adrian. Tama po. Ang pahapyaw ng pagbasa o pagbasa ng mabilis ay kilala bilang tinatawag na skimming. Pahapyaw na pagbasa. Pangalawa naman, lagi nating isaisip ito. Ang pahapyaw na pagbasa ay patlang na pagbasa. Ano kaya ito? Ito yung mabilisang pagbasa natin. Yung tinatawag na pahapyaw na pagbasa. At pangatlo naman, ginagawa ang pahapyaw na pagbasa para sa pagtingin o paghahanap ng mahalagang patlang. Ano kaya dapat na nandito? Ginagawa ang pahapyaw na pagbasa para sa pagtingin o paghahanap natin ng mahalagang, ano kaya, dugtungan ninyo? At laging isip ito, mabilisan, pagkuha ng impormasyon. Ayon kay Carl Dominic. Okay, pangatlo na tayo, impormasyon at detalye, Kevin Martin Dolontap, Gerald R.V. Dulacantor, impormasyon po. Tama. Ginagawa ang pahapyaw na pagbasa sa pagtingin o paghahanap natin ng mahalagang impormasyon. At pang-apat naman, ang patlang ay isang paraan din sa pagbibigay ng impormasyon. Ano kaya ito? Ang patlang ay isang paraan din sa pagbibigay ng impormasyon. Maliban sa skimming, ano kayang isang aralin natin ngayon sa araw na ito? Ang patlang ay isang paraan din sa pagbibigay ng impormasyon. Okay, Carl Dominic, Sabrina, Trisha Denise, okay, Kyle, Joseph, Liana, Haron Jas Santos. Okay, ano kaya ang tamang kasagutan dito? Ang patlang ay isang paraan din ng pagbibigay ng impormasyon. Ano kaya ito? Nakalarawang balangkas. Kaya di ba may mga picture na pinakita si Tutor Pine para maunawaan ninyo kung ano yung mga nakalarawang balangkas doon. Isang paraan din ng pagbibigay ng impormasyon. Diba sa mga kwento na nababasa ninyo, malimit ay may mga nakalarawang balangkas na tinatawag na yan.